Nagsagawa ng aerial survey ang Office of Civil Defense Bangsamoro Autonomous Region para matukoy ang lawak ng pinsala ng pagbaha sa Maguindanao del Sur at ilang bahagi ng Maguindanao del Norte. Katuwang ng OCD BAR sa misyon ng Philippine Air Force ayon kay OCD BAR Director Joel Mamon. Nagpulong muna sila sa tactical operations ng Air Force bago gawin ang aerial survey. Sinabi ni Director Mamon, simula pa noong May 14 ay malakas na ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Aabot sa 13 munisipalidad sa Maguindanao del Sur at isa sa Maguindanao del Norte ang nalubog sa baha. Sa ngayon ay patuloy nilang binabantayan ang mga ilog. Ang kabuang naapektuhan pala nito sa mga individuals, umabot na ng 53,214 households, no? Or families na tinatawag. So, ang nag-report lang ng nasa evacuation centers ay yung Datupiang, majority of which are nasa Datupiang. The MSSD provided already the necessary food items in support doon sa mga LGU natin. Of course, nangunguna na nagsusuporta yung ating lokal, yung munisipyo natin, no? Kaya nandun na rin yung MSSD. And then, on the part of the OCD, ito yung initiative natin, yung initiative ng OCD, kino-coordinate natin. Since that the regional chair is the chief minister, kinakausap natin si chief minister, and then through the vice chairman ng response, si MSSD, which is Minister Jajuri, yes, sir. And then yung sa MAFAR natin in terms of agriculture, as reported, more or less na more than 2,000 hectares ang affected, as reported. Pero kung base sa report ng ating assessment natin on air, sa aerial recon, mas maluwang pa yung apektado na nabahaan ng mga rice field na tinatawag at saka corn field. So, kaya nga ang report natin, kasama natin si MAFAR. What are their help na pwede nilang ma-extend doon sa mga naapektuhang mga farmers natin. Kung titingnan nyo, no, nabanggit ko nga earlier, kahit hindi umuulan dito sa Maguindanao, pag umulan si South Cotabato, umulan si Sultan Kudarat, bababa sa Sultan sa Barungis. Anong meron dito? Ang katapat niya, andito yung Ligwasan Mars na tinatawag natin. Then magkadugtong yung Rio Grande natin, no? Yung daanan ng tubig. So, naging cash basin siya. Aggravating to it, pang South Cotabato, yung Buluan Lake, nakakonect din siya roon. So, any overflows na tubig galing sa South Cotabato, in even Davao del Sur, will go down in Sultan Kudarat sa Columbio area, bababa ng Buluan Lake. Then, kung makikita mo rin, yung ating Bukidnon area in North Cotabato, bababa rin doon. So, yung Pulangi, Pulangi, and then yung ating Ligwasan Mars, ang kabuuan. So doon bagsak, apektado din si Muntawal, si Pagalungan, at saka si Pikit ng North Cotabato. So, yun, pag tumaas yung tubig nito na hindi pa ba siya makakababa dahil mabagal man yung daloy na tubig, so maraming causes, naging silted na rin yung tubig natin, siguro may mga mababaw na rin yung ating Ligwasan Mars, kaya umaapaw yung tubig, nagsuswell siya towards the low-lying municipalities. So makita nga natin, even dating highways na hindi binaba, ngayon nakita natin sa ere, binaba siya ngayon.